at Lamesa Dam noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Anila talagang ang masaganang buhos ng ulan ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang baha at hindi ang pagpapakawalan ng tubig mula sa mga dam. Pinawi naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pangamba ng taong bayan hinggil sa posibilidad na magkaroon ng tsunami sa bansa matapos sinigin ng malakas na lindol ang kalapit na isla ng Samoa. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, ito dahil hindi naman nakaabot sa maraming lugar ang epekto ng 7.8 magnitude na lindol. At bagamat nauna-naan niya silang nag-issue ng Tsunami Alert Level 1, kinansela nila ito matapos magkansela ng tsunami warning ang ibang mga isla sa karagatang Pasipiko. Ibinasura ng Korte Suprema ang disbarment suit na isinampa ng abogadong si Oliver Lozano kay House Speaker Prospero Nograles at 38 abogadong kongresista. Ang reklamo ni Lozano ay may kaugnayan sa pagsuporta ng mga kongresista sa Constituent Assembly. Nanindigan si Lozano na nilabag ng mga mambabatas ang konstitusyon na magpahayag ang mga ito ng pagsuporta sa CONAS. Pero ayon sa Korte, kulang sa merito ang reklamo ni Lozano. Itinalugod naman na mismong tanggapan ng Ombudsman ang pagkakabasura ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez kahapon, bunsod ng kakulangan nito ng sustansya. Ayon kay Assistant Ombudsman Jose de Jesus, lubos silang nagpapasalamat na karamihan sa mga miyembro ng komite ang mulat sa katotohanang hindi makakatulong sa pagunlad ng bansa ang nasabing reklamo laban sa Ombudsman. Giit ni De Jesus, matapat na ginagampanan ni Ombudsman Gutierrez ang lahat ng kanyang mga tungkulin na itinatadhana ng ating konstitusyon. Tinimulan na ng National Bureau of Investigation ang mga saksi na posibleng makatulong sa kaso ng pagkawala ni Philippine Amusement and Gaming Corporation employee Edgar Bentain. Pero aminado si NBI Deputy Director for Intelligence Ruel Lasala, mahihirapan silang resolbahin ang kaso ni Bentain dahil higit 10 taon na ang nakakaraan ng maganap ito. Naganap ang umano'y pagdukot at pagkawala ni Bentain noong January 16, 1999. 2 oras lamang matapos pasabugin ang isang police outpost sa Indanan, Sulu kahapon ay isa pang pagsabog ang yumanig sa isa na lamang police outpost sa bayan naman ng Patikul. Base sa ulat, ilang kalalakihan di umano ang nakitang sakay ng motorsiklong walang plaka na patungong police outpost mula sa Hulo bago naganap ang insidente. Wala namang naiulat na casualty sa pangyayari. Hinala ng pulisya, Abu Sayyaf ang nasa likod ng naturang mga pambobomba. Pinasinayan kanina ang C7 o ang Don Mariano Marcos Avenue Extension Project. Pinangunahan ni na Public Works and Highway Secretary Ernoenet Ebdani, Mayor Sunny Belmonte at Quezon City Representative Ani Rosa Susano ang groundbreaking ceremony. Layunin ng proyekto na pagtugtungin ang Commonwealth Avenue at Quirino Avenue. Sa Oktubre 15 na, opisyal na magsisimula ang konstruksyon sa nasabing proyekto. At inaasahang matatapos ito sa Mayo ng susunod na taon. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang po sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. You are watching IBC 13, ang bagong Pilipino.